Nako, eto na mga kababayan, kamera bumaliktad na. Kamera nag-motion na, Speaker Arroyo BP Sara Sanib tinapos ang palasyo. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga karbi natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin to i-play mga karbi natin, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, eto pong si Romualdez mga kababayan, iginiit na bumagsak na ang kredibilidad ni BP Sara. Aba, saan naman kaya nanggagaling ang hugot ni Romualdez para sabihing bagsak na or bumagsak na ang credibility ni Vice President Sara Duterte? O ito po ang kabuuan ng balita mga kababayan mula po sa Masang Pilipino. Romualdez iginiit na bumagsak na umano ang kredibilidad ni BP Sara. Iginiit ni dating House Speaker Martin Romualdez na bumagsak na umano ang credibility ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga aligasyong iniuugnay nito sa kanya kaugnay sa ng umano'y illegal na kickbacks. Ayan. Sino kaya ang may kickbacks? Okay? Sa kanyang naging pahayag, maaaring itinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon at sinabi niyang wala umanong basihan ang mga ito. Aba? Binigyan din niya na mahirap paniwalaan ang mga paratang kung ang mismong pinagmulan umano ng mga ito ay wala ng kredibilidad. Ayan. So, siya palang inaakusahan ni BP Sara tapos sinasabi ngayon ni Romualdez, nako, walang credibility si BP Sara kasi mismong siya ay walang credibility. Aba? Ayon sa kanya, when the source itself has lost credibility, why should anyone believe these baseless claims? Sa parehong pahayag, ipinunton rin ni Romualdez na wala umanong ebidensyang iniharap upang mapatunayan ang mga binibintang laban sa kanya. Anong wala? Biruin mo si Saldico, tauhan mo ha. Ikaw ang tinuturo, kayong dalawa ni President Bongbong Marcos Jr. Tapos yung 18 Marines, 18 soldiers, ikaw rin, nagdi-deliver sa'yo, di ba? Nagdi-deliver din sa'yo. Tapos, sasabihin mo kay BP Sara na walang credibility, Di ba? Napaka mahirap paniwalaan yung sinasabi mong wala kang kasalanan, okay? Sabi niya dito, napakahirap pong paniwalaan itong pagtatanggi ni Romualdez patungkol po dito sa mga inaakusa sa kanya mga kababayan. Kaya lang naman nagmumo ito personal opinion po mga kababayan, kaya lang naman po nagmumukhang malinis itong si Romualdez, kasi hindi po siya pinatatawag or hindi siya ini-invite ng mga investigasyon diyan sa Kamara, diyan sa Senado, di ba? Kaya nagmumukhang malinis si Romualdez. Kasi may tagapagtanggol, tagasagot, siya sa mga aligasyon against sa kanya diyan po sa Senado. Ayan, walang iba kundi ang kanyang kumpare. Oy, kumpare. Diba? Si kumpare Senate President at si Senator Ping Lacson, diba? Pag pinapangalanan na po si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr., ay wala na po yung investigasyon. Yeah? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po ni JRM Rossetti, the master of crooks, ayan, mastermind of crooks, thieves, king of pork barrels, ayan, the flood control king, the alpha of the standing alligator, founder ng kupitan, ayan. Is this true? Coming from you po talaga, Look who's talking, ayon po yan kay Remy Pasco, Sabi naman po dito ni Danny Sinod, Ulul, 18 Marines is waving Tambi, they know what you did last summer. Ayan. So, dapat di na paniwalaan ang impeachment kasi matagal nang walang credibility ang House of Crooks. Correct.
Just the reverse, sabi po ni Carlos, if you point your accusing finger, your four fingers are pointing on you. Ayan na. In your dreams, the master of crooks, ayon po yan kay Marjorie. Ayan. Ay, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa pagmamalinis, ano? Ni former Speaker Martin Romualdez at gusto niya pang siraan si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, no? Ginigit niya na bagsak na daw ang kredibilidad ni VP Sara. Okay. Eto pa mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong si Redon. Ayon po kasi dito sa post na ito, dahil game over na. Game over na daw. Redon says Duterte is not required to attend the hearing dahil game over na. Teka lang, ikaw pina-attend mo si VP Sara pero yung chairman po ng Committee on Justice, sabi ay kailangan, no? Si VP Sara ang sumagot sa lahat ng akusasyon sa kanya at magpakita ng ebidensya. Pero ito pong si Redon, hindi na. Hindi na required na mag-attend pa si VP Sara dahil game over na. Ibig bang sabihin panalo na kayo? Wag naman, no? Bakit? Nagkabigayan na ba ng maleta para masigurado nyong panalo na kayo? Di ba? Tingnan nyo yung ano ni Redon, di ba? Pag-iisip kung ba mindset. Ito sabi po dito, VP Sara hindi kailangang dumalo sa pagdinig ayon kay Redon. Hindi obligadong dumalo si VP Sara Duterte sa nalalapit na impeachment hearing. Naniniwala si Redon, miyembro ng House Justice Committee na may sapat na boto sa House of Representatives upang maisulong ang impeachment laban kay Vice Presidente. Inaasahang magsisimula ito. Magsisimula ang pagdinig sa March 25. Ayan mga kababayan. Bagamat hindi obligado, maaari pa rin dumalo si Duterte kung naisin niya habang patuloy na sinusuri ng Kamara ang isyong inihain laban sa kanya. Ayon po yan kay Redon. Di ba? Grabe si Redon. Ang mindset, pang impeach talaga si VP Sara kay Redon. Ito pong naging komento mga kababayan. Sabi po dito ni Romer, but required to send their luggages. Ayan. Yung mga maleta nyo daw. I-ano nyo na. I-surrender nyo na yung mga maleta ninyo. Koke Rihas Kanasun, ayan, impeachment is a political process. It is a numbers game, correct? No, kaya nga malaki po talagang chance na ma-impeach si VP Sara diyan sa Kamara pag pinairal po ang mga maleta. Because politics, no? Impeachment is politics and politics involves money. Ayan po ay opinion ko lang. Politics involves money. Okay? Sabi po dito ni JC, the maletagang is fishing expedition. In fishing expedition and bending the law. Correct. Sa planeta mo, game over na, okay. Pero dito sa planeta namin, nagsisimula pa lang ang laban. Grabe sa planeta po ni Koke, impeach na si VP Sara, pero sa Earth, sa ating mundo ay hindi pa nagsisimula. Okay. Sabi po yan ni Fer. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito po, isa sa pag-uusapan natin matindi to. Puno just represents NUP. Kaya dito pala makikita nyo, humihina na yung kapit ni Tambaluslos sa Congress. Si Gloria pa. Dati, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Ito, alam natin si Gloria sa panig ni Sara. Pero, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Diba? Pag tiningnan po natin yung kabuuan na yan, parang malabo nang ma-impeach si VP Sara. Yan po ang mangilan-ngilan sa pag-uusapan natin. Sana mapanood nyo po itong vlog na ito. Huwag nyo pong kakalimutan na i-like agad itong vlog na ito.
Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Nako, eto. Yari na. Tignan po natin to, pag-usapan natin to. Dahil dito, siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan. Nako. Maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay BP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Unti-unti nang nagpapahiwatig si BP Sara. Yan ang sabi ng reporter. Kilala natin yan na talagang... sige. Si BP Sara, unti-unti na nagpapakilala ng kanya magiging BP sa 2028. Sa tingin ninyo, sino? Sige. Lagay nyo sa comment section. Na ang hindi niya pinangalan ng running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang 4 na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako. Ayan na po. Lalo manggagalaw ito. Sasabihin na naman, si alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Nakaw! Bukas, yung mga dilawang political analyst daw na wala namang na-analyze kung hindi isiraan lang ang Duterte. Hindi po political analyst yung mga dilawan, ha? Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam kung hindi interview lang. Maggagalaitin na naman kung sino-sinong mga politiko. Si Boying. Sasabihin, kita nyo? O si Ombu. Sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit? Nangasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. Diba? At alam niya yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. Proceedings or such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker pointed here and said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The acts of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan, so malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni BP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year talagang naggugumahol sila
na mapa-impeach si BP Sara. Kaya lang hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila kung uulitin the 1-year bar rule, kasi after 1 year pwede mag-impeach ulit eh. After 1 year, pahina sila ng pahina. Bakit? Palapit ng palapit sa 2028. And it's public knowledge. Alam po ito buong Pilipinas, malakas si BP Sara. So, without yung perang binibigay ni Tambaloslos, ngayon nahuli sila sa ghost projects, nahuli yung kanilang mga kickback, wala nang bigay, tapos syempre pumuposisyon yung mga taong, mga politiko kumakampi kay BP Sara. Lalong humihina yung impeachment. Kaya pinilit nila dati. Tingnan nyo si Puno. Iba na tono ngayon. Sinasabi, mahina itong impeachment na isinampa kay BP Sara. Parang tila pumapanig si Puno. Dahil dapat hindi pa iba-iba o hindi nagdadagdag ng mga issue sa impeachment. Sabi niya, dapat may ebidensyang lihitimo. Diba? Paano po magkakaroon ng lihitimong ebidensya, mga kababayan? Inuna po nila ang impeachment, di ba? Dapat kasi nanganap muna sila ng ebidensya bago po nag-impeachment. Ayan, masasayang lang yung effort, no? Ng mga congressman na ito sapagkat wala pa pala silang ebidensya. Kukunin pa lang nila sa COA. Yung confidential fund, mga kababayan, yung ebidensya nila, kukunin pa lang nila sa COA. Di ba, sabi nga ng COA, wala naman pong ginawang anomalya si Vice President Sara Duterte doon po sa kanilang audit. No? Di ngayon, pahiya na naman itong mga inayupak na to. At eto, unti-unti nang bumabaliktad po itong mga congressman, no? Yung iba talagang they totally admit, no? Na parang kumakampi na sila dito kay BP Sara. Yung iba, pa-neutral na lang, di ba? Balansehin muna natin to, baka magkamali tayo. Di tulad ng unang arangkada ng 2024, mga kaubayan, 2025, no? Na impeachment nila ay talagang isang araw lang. Bam, eto na yung mga pirma. Pero ngayon, tingnan nyo. Talagang sumusunod sila sa proseso. Pero, pakunti naman ng kaunti yung kanilang mga pumapabor sa kanila. Yan, di ba? Parang bumabaliktad na ngayon ang kamera, mga kababayan. Anyway, ano pong yung opinion, reaction patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like, i-share ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.